Sa loob ng 4 na araw, si Pepe ay sumabog ng higit 55% ang kanyang itinaas sa kanyang presyo. Galing po siya sa presyo na 50 digits 75. Tumaas ito hanggang sa presyong 40 digits 139, ang kanyang 4-month high. Kaya yan, marami ang natuwa. Pero mas marami rin ang napaisip, baka naman ito ay bitag ng mga whale o yung mga malalaking investor na may kakayang baguhin ang takbo ng market. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang umangat si Pepe. Ano ang ibig sabihin ng kanyang RSI na umabot sa 83? Bakit may posibilidad na maulit ang kasaysayan ng pagbagsak? At kung ito ba ay sinyalis ng trap ng whales? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit biglang tumaas si Pepe ng 55% sa loob lamang ng 4 na araw. Ang biglang pagtaas ni Pepe ay hindi simpleng hype lang. Ito ay resulta ng malalaking pagbili or accumulation ng mga whales. Ayon po sa datos, 21.18 trillion Pepe ang binili ng mga whales sa loob lamang ng 24 oras. Ibig sabihin ay may mga malalaking investor na mukhang tiwala kay Pepe sa mga oras na ito. Bukod pa dyan, ang kanyang presyo ay tumaas mula sa presyong 50 digits 75 hanggang 40 digits 139. Pero kasabay po ng pagtaas na yan, napansin ng maraming analyst ang isang delikadong sinyales. Umabot na po sa 83 ang RSI ni Pepe. Ayan. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng RSI at bakit po ito delikado kung mataas ang kanyang value? Sa mga hindi po nakakalam, ang RSI o Relative Strength Index ay isang technical indicator na ginagamit para sukatin kung ang isang crypto ay overbought o oversold. Kapag lumampas ito sa 70 na value, sinasabing overbought na ito. Ibig sabihin, sobrang daming bumibili at baka magsimula ng magbenta ang mga traders para mag-take profit. Sa kaso po ni Pepe ay 83 na ang value ng kanyang RSI. Ayan, nakikita po natin dito sa chart na ito ang daily chart time frame ni Pepe. At yung RSI po dito ay yung nandito po sa gitna. Ayan, yung gitna. Yung sa itaas is yung candlestick na chart. Ayan, sa sunod sa ibaba nito ay ang RSI indicator at yung pinakaibaba ay ang DMI. Ayan, dito muna tayo sa RSI. Ayan, nakikita natin na yung kanyang value ay 83.08. Ayan, napakataas na po kaya marami ang natatakot at baka pagod na ang mga buyer at magsimula ng bumaba ang presyo. Ayon po sa kasaysayan, tuwing umaabot po sa ganitong level ang RSI ni Pepe, susundan ito ng malaking pagbaba ng presyo. Ngayon ay nangyari ba ito dati kay Pepe? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Hindi na bago ang ganitong galaw kay Pepe. Noong November 2024, umabot po sa RSI na 88 itong si Pepe at kasunod nito ay tumaas siya hanggang 40 digits 25 na presyo. Pero pagkatapos po ng hype na yan ay bumagsak po siya hanggang sa presyong 50 digits 52. Ibig sabihin, ang ganitong klaseng galaw ay hindi po bago kay Pepe. Kapag may malalaking pagbili mula sa mga whales at mataas na RSI, laging may kasunod na correction o bigla ang pagbaba ng presyo. Kaya marami ang nagsasabing baka ito ay bitag lang ng mga whales para hikayatin ang mga maliliit na investor na pumasok tapos bigla po silang magbebenta. Ngayon ay may sinyalis ba na ito ay isang bull trap? Ang tawag sa ganitong sitwasyon ay bull trap, kung saan ay inaakit ang mga investor sa isang fake na pag-angat. Pero sa totoo lang ay malapit na pala itong bumagsak ng todo. Ayon po sa analysis, kahit may pagtaas pa rin nangyayari, may mga sinyalis na meron na pong sinyalis ng possible pullback. Halimbawa, bumaba po ng 2.05% ang presyo ni Pepe sa nakaraang 24 oras kahit na nasa overall 55% na siya sa loob lamang ng 4 na araw. Pero teka, hindi pa ito tapos. May isang interesting na detalye. Ang exchange flow balance ni Pepe
ay nasa negative 35.8. Yan, yung kanyang exchange balance. Ibig sabihin naman po nito ay mas maraming nagwi-withdraw kaysa sa nagdi-deposit sa mga exchanges. Karaniwan ito po ay bullish sign dahil pinapakita nitong maraming holders ang ayaw pang ibenta ang kanilang tokens. Sunod na tanong ay may future pa ba itong si Pepe or tapos na ang hype? Ngayon kahit na overbought na si Pepe, may mga analyst pa rin na nagsasabing baka hindi pa ito ang dulo ng kanyang galaw pataas. Ayon po sa Directional Momentum Index, yan or DMI, ang kanyang positive DI ay nasa 46 habang ang DI naman, negative DI naman niya ay nasa 25. Ibig sabihin nito ay malakas pa rin po ang kanyang upward momentum. Kung magpapatuloy po ang trend, may chance si Pepe na i-recover ang maliit na pagbaba at subukang abutin ang presyong 40 digits 14. At kapag nabasag po niya ang resistance na yan, posibleng umakyat pa siya sa presyong 40 digits 16. Pero kung maulit po ang kasaysayan at mapagod po ang mga buyer, pwedeng bumagsak po muli ang presyo niya sa presyong 40 digits 107. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Pepe. Para sa atin bilang mga trader at investor ni Pepe, mahalagang tandaan natin na sa mga ganitong galaw, hindi lahat ng pag-angat ay pagkakataon para kumita. Kadalasan ay ginagamit ito ng mga whales para gumawa ng artificial na hype. Kapag sumakay po tayo sa hype ng hindi nagre-research, pwede tayong maiwan sa itaas habang sila ay kumikita na sa baba. Sa madaling salita ay ingat po tayo sa FOMO or fear of missing out. Ang pagtaas po ni Pepe ay nakakatuwang balita pero huwag po tayong basta pumasok ng walang plano. Ngayon, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay para sa akin ang pag-angat ni Pepe ay magandang sinyales na buhay pa rin ang interest sa mga meme coins. Pero kasabay nito, nakikita rin natin na hindi nagbabago ang mga taktika ng malalaking investors. Gaya ng dati, sila ang may control sa galaw ng market. Ang masasabi ko lang ay kung balak mong pumasok kay Pepe ngayon, tiyaking naiintindihan mo ang risk. Huwag mong ilalagay ang perang hindi mo kayang mawala. At higit po sa lahat ay huwag ka bastang magpapadala sa hype. Mag-research, magplano at siguraduhin kaya mong tumagal kahit bumaba ang market. Tandaan sa mundo ng crypto, ang mabilis tumaas ay mabilis din na bumaba. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.